المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri para kay Allah lamang. Nawayang kapayapaan at pagpupuri ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba at sa lahat ng sumunod sa kanya. Mga mahal na tagapakinig, mga maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasagawa ng Hajj ay ikalimang haligi mula sa haligi ng Islam. Ito ay isang gawaing pagsamba, ibada. Dito nagsama-sama ang iba't ibang uri ng ibada. Physical man ito, ang kalusugan, spiritual, ang isip at ang puso, at ang pananalapi, at ang pananalaping kakayahan. At ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na isasagawa ang pagsasagawa ng Hajj sa sinumang may kakayahang pangkalusugan at pananalaping kakayahan isang beses sa tanan ng kanyang buhay. Ibig sabihin, once in a lifetime, obligado para sa lahat ng Muslim na may kakayahan at sa tamang pag-iisip. Allahu Akbar. Ang Hajj ay ang pagtungo sa tahanan ng Allah sa Makkah. Dito napapaloob ang iba't uring ng ibada na dapat sundin ng isang Muslim ang pagsasagawa ng Hajj sa pagsasagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi niya, "Khudu anni manasikakum," kung ano yung ginawa ko sa pagsasagawa ng Hajj, ay sundin ninyo ako, gawin nyo kung ano yung ginawa ko sa pagsasagawa ng Hajj. Katulad ng pagtawaf, pag-ikot sa Makkah, sa Kaaba ng 7 beses, ang paglakad sa Safa wal Marwa, ang paghahagis ng bato sa Jamarat, ang pagtigil sa Arafah, al-Mabit bimina, at ang iba pang mga gawaing pagsamba sa oras ng pag-Hajj. Ang panahon ng pag-Hajj ay sa ika-8 hanggang sa ika-13 sa buwan ng Hajj. Ibig sabihin, from 8 hanggang sa ika-13th day ng buwan ng Dhul Hijjah, dito yung oras ng pagsasagawa ng Hajj. Ito ang oras ng pagsasagawa ng Hajj. Ang kabutihan, napakaraming kabutihan ng Hajj. No? Napakaloob dito ang napakaraming kabutihan ng Hajj at mga katangian. Ilan dito ay dahil sa unang-una, ang pagsasagawa ng Hajj, ito ay ang pinakamabuting gawain ng tanungin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang pinakamabuting gawain, o Propeta? Siya ay nagsabi, ang paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at nang may nagtanong sa kanyang kasunod, anong kasunod nito? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pagpupunyagi, pakikipaglaban sa landas ng Allah. At mayroon naman nagtanong sa kanya, ano ang kasunod nito? Ito ang katanggap-tanggap na Hajj o ang Al-Hajj Al-Mabrur. Ang pangalawa rito, ang Hajj ay ang dakilang panahon sa paghingi ng kapatawaran. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang sino man ang nagsagawa ng Hajj at hindi nagsalita ng mga malalaswa o nagipagtalig sa kanyang asawa sa panahon ng Hajj, o hindi nakagawa ng mga pagsusuway o paghihimagsik, ay parang uuwi siya na katulad ng ipinanganak sa kanyang ina. Ibig sabihin, uuwi siya ng walang bahid na kasalanan na para siyang bagong silang. Allahu Akbar. Ang pangatlo rito, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay malaking pagkakataon para sa nakakaraming alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala
Ang pangatlo, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay malaking pagkakataon para sa kalayaan o kaligtasan sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ng ibang araw ang pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakarami ng mga alipin mula sa apoy, maliban na lamang sa araw ng Arafah. Ang panghuli rito, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kabutihan ng Hajj, ang gantimpala ng pagsasagawa ng Hajj ay walang iba kundi ang paraiso. Allahu Akbar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajjul Mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Ang katanggap-tanggap ng pagsasagawa ng Hajj ay walang ibang gantimpala maliban na lamang ang paraiso, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway gantimpalaan tayo, naway biyayaan tayo ng lakas sa pagsasagawa ng Hajj. At i-focus natin, i-concentrate natin ang pagsasagawa ng iba't ibang ibada sa panahon ng Hajj. At iwasan natin ang mga masasamang pananalita, ang masasamang lahat ng mga masasama. I-concentrate natin ang ating sarili sa panahon niyan dahil ang kapatawaran at kabutihan ay malaking gantimpala sa mga panahon na yan. Kaya i-concentrate natin, pag-iisip natin, katawan natin sa pag-ibada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.